yan, nag-trade ka, na SL ka, yan. So, ito yung mga ways na hindi siya nag-work. Bakit hindi siya nag-work dito pero sa iba nag-work siya? Welcome to Forex Trading. Guys, real talk. Yung XAUSD, hindi siya yung trip lang na trading. Hindi siya yung pair na, sige nga, try ko nga, board ako. Hindi siya ganoon. Kung hindi mo pa kayang i-handle yung bilis, yung laki ng galaw, volatility, gold will humble you. At para hindi ito maging theory lang, kukwento ko sa yung nangyari sa akin. Noong nagsimula pa lang ako mag-trade, yung capital ko mga nasa 1.5 USD. Tapos syempre, narinig ko na gold, malaki gumalaw. Maganda yung kita, mabilis yung kita. So nag-trade ako ng gold. Scalping yun ha. Totoo ako, nasa around 2 hours yun, gabi yun. In 2 hours, yung 1.5 ko, naging $2,500. Ang lupit, di ba? And, eto, yung feeling na yun, feeling ko talaga, yung kaya kong yumaman ng agad, madali lang pala yung Forex. Kaya ko pala siya. Talented pala ako, skilled pala ako. Sabi ko, basta alam ko kung saan pupunta yung market at nakatutok ako, sure income ako. Parang lahat ng confidence ko sobrang tumaas. Pero ito, yung next part na hindi sinasabi ng mga nag-reflex. After nun, yung account ko, kinabukasan nun, naging $200 na lang. Isang araw from ang galing ko, biglang anong nangyari? Yung 1.5 USD nung time na yun, sobrang laki nun para sa akin na as in. So yun yung point, yung gold, pwedeng magmukha kang genius in 1 day, in 1 hour. Tapos, pwedeng maging sobrang unforgiving niya the next hours or the next day. Kaya kung wala kang rules, bago ka pa lang, wala kang risk management, gold will make you believe you're unstoppable. Then it will take it all back. Back to reality. So after video na to, may 3 things na magiging clear sa'yo. Una, ready ka na ba talaga mag-gold? Pangalawa, ano yung pitfall sa dahilan bakit maraming nasusunog dito? Pangatlo, bibigyan kita ng simple, safe starter approach. Hindi yung pang-flex lang, kundi pang-survive and pang-consistency. Kasi, tandaan natin lagi, hindi tayo naghahanap ng trade. Naghahanap tayo ng setup na pasok sa rules natin. So ito, alam mo naman, bakit sobrang popular ng gold di ba? Kasi malaking galaw. Meaning, one move can look like ang laki na opportunity, laki na income. Pangalawa, mabilis yung galaw. May times sa parang in a few minutes, lilipad agad. Pangatlo, madalas may trends at may dramatic moves. So, sobrang exciting talaga. So, kapag newbie ka, inisip mo, kung mabilis at malaking galaw, mas mabilis ang kita. Pero, yan din yung dahilan, bakit delikado. Kasi kapag mabilis at malaki ang galaw, lumalabas sa tao, number 1, FOMO. Number 2, panic. Number 3, impulse. Number 4, revenge. At si gold, hindi niya pinapatawad yan. Sobrang delikado ng gold na yan. So, bakit nga ba sobrang sikat ng gold? Ngayon naman, bakit naman sobrang dangerous ng gold? Ito yung common na papatay sa mga newbies sa gold. Number 1, yung mga spikes, yung mga big candles, mga big wicks. Gold loves those candles na biglang lipad, tapos biglang babalik. Kung reactive ka, makapasok ka sa worst timing. Number 2, spread widening. May moments na lumalaki spread, lalo na pag volatile. So kahit tama ka, pwede ka pa rin ma-stop out ng mabilis. Number 3, slippage. Ano yung slippage? Minsan yung stop loss mo hindi mafe-feel sa exact price, lalo na pag may news or volatility. So yung plan risk mo, pwedeng lumaki. So for example, yung SL mo, nilagay mo sa $10. Magulat ka na lang, ang loss mo rin $30. Delikado yan. Number 4, news sensitivity. Yung gold, nagre-react talaga siya sa mga news. USD moves, rate stock, inflation, politics. Minsan smooth, minsan hindi. Minsan violent. Number 5, emotional amplification. Gold makes people click faster. Pag umakyat, sayang, sabol. Pag bumagsak, bawi. Diyan nasunog yung accounts. Kaya ang takeaway dito is, kung gusto mong tumagal, you don't fight with gold. You respect gold. You trade it only when you are ready. Not just skill-wise, pero capital-wise. Kasi minsan, kunyari, trade ka ng gold, may $200 ka, hindi kaya yung $2 na SL eh. Pwede naman siguro pag scalping $2 SL, pero pag mga swing trade ako, hindi kaya yun. So, kailan ka ba magte-trade ng XAUSD? Sagot ko, trade gold only when you have the skill set and discipline for it. So, bibigyan kita ng readiness checklist. If di mo ba kaya ito, I'm telling you with love, wag muna. Forex majors ka muna. Build your foundation, then pwede ka mag-level up sa gold. So, ito yung checklist. Number 1, marunong ka na sa risk management. Meron ka ng risk management plan. Alam mo na yung mga fixed risk per trade, hindi yung bahala na malit naman lahat size ko eh. Hindi ganun. Kailangan may fix, kailangan consistent. Number 2, may tested setup ka with rules. Kahit basic lang, basta may conditions, hindi yung
ay, feeling ko ganito, akyat, sige, buy. Hindi ganoon. Number 3, marunong ka mag-stop loss at hindi mo tinatanggal pagkabado. If tinatanggal mo pa yung stop loss mo kasi babalik naman, di trading yun. Pagdadasal yun, okay? Number 4, kaya mo yung 1 to 2 trades lang. Kahit na sobrang gigil na gigil ka mag-trade, kaya mong pigilan yung sarili mo. Hindi kang papadala sa temptation. Hindi ka mag-overtrade. Kaya mong pigilan sarili mo. Number 5, may journal ka. Ayan, very important to. Kahit gano'n kasimple pa yan. Basta dyan yung entry reason, yung exit reason mo, sino ba yung rules mo, or nilabag mo ba. Kung wala kang journal, feelings ang magiging decision maker mo. At sobrang mahal ng tuition fee kapag feelings ang teacher. Isa sa mga paborito kong libro, itong Best Loser Wins by Tom Hogarth. And biggest lesson doon, winners aren't winners because lagi silang tama. Winners are winners because marunong silang matalo properly at hindi sila bumabawi out of emotion. Trading exposes who you really are. So kapag wala pang strategy, ito, didiscuss ko sa inyo yung MATE formula. Mabilis lang. MATE. M, market direction. A, area of alignment. T, timing of entry. E, exit plan. So paano yun? So M muna tayo, market direction. Trade mo lang yung gold when direction is clear. Sa ngayon, uptrend siya. So hindi pwedeng mag-sell ka. Pero again, depende pa rin sa strategy mo. Letter A, area of alignment. Don't enter in the middle of nowhere. Wait for key zones. T, timing of entry. Timing is confirmation candle. Pwedeng bullish, bearish engulfing, hammer, shooting star, morning star, evening star. No confirmation, no entry. Lalo na kapag bago ka pa lang. Exit plan, bago pumasok, decided ka na sa stop loss, sa take profit. Risk amount. So, ano yung mga beginner-friendly na risk to reward? 1:1 muna. Hanggang 1:2. Wag muna yung mga 1:10, 1:5. Next time na yun. Anong sessions ka dapat nagtitrade kapag gold? Anong oras? Gold tends to move best when liquidity is high. London and New York sessions. Lalo na yung overlap. So usually 8 to 12 midnight. Pero, rule ko lagi, active session is just better conditions, not automatic trade. So, trade mo yung gold sa mga active sessions lang and kapag nag-appear yung mga setups mo. Rules pa rin no? So, kailan mo siya avoid i-trade, choppy market, pagod ka, emotional ka, may major news. Yun lang muna. Okay? So, yun. Dami ko rin nasabi. So, punta muna tayo dito sa charts. Okay? So, punta tayo sa gold. So, kung titignan nyo, yung gold natin is uptrend. So, ano ang gagawin pag uptrend? Hanap ng mga buy opportunities. So, sige, try natin 4 hours and 1 hours. So, kung titignan natin dito, meron tayong, meron ditong resistance area, no? Part na to. Ayan. So, ngayon, hanap tayo ng opportunity to. For example, punta ako sa 1 hour time frame. Ayan. So, ito. Okay. So, ito, magandang pattern din ito. Sige, litan ko lang muna ulit yung ating resistance area para mas makita nyo. Ayan. So, ayan, dito banda. Ayan. Okay. So, kung titignan nyo, ang lakas ng candle dito. Nagpahinga siya. Tapos, gumawa siya ng bearish engulfing. Ayan. So, magandang enter din dito. Diba? So, pwede mo sabihin, actually, hindi siya masyadong flag, no? Pero, ang maganda, nagstay lang siya dito sa part na to. No? Tapos, nagawa siya ng bearish engulfing. Tapos, ang maganda ron is nilagpasan niya tong resistance area na ito. Sorry, bullish engulfing pala. So, sabi ko ata bearish, pero bullish yan. Okay, bullish engulfing. Okay? So, ito naman yung setup na mahirap na mag-work. For example, ito kasi, nasa all-time high to. Lagyan sa daily yan, all-time high. So, wala kang pagbabasihan na mga support and resistance dito sa part na ito. So, medyo challenging. So, paano tayo maghahanap dyan ng mga area of alignment? Kasi hindi tayo pwede mag-trade na walang area of alignment, diba? So, balik ako dito. Ayan, lagay ko lang dyan para lang may ano ko. Ayan. So, number one way is yung Fibonacci. Okay? Sa mga hindi pa naman ng Fibonacci trading, ayan. Meron tayong video niyan. So, pag wala kang ibang pagbabasihan, pwede ka mag-Fibonacci. For example, ito. Punta lang ako dito, pinakababa hanggang sa pinakataas. Ayan. So, umangat siya at titignan mo na hit niya yung golden ratio, which is 0.5 to 0.618. So, hanap lang tayo ng magandang candlestick confirmation. Ito na siya. For example, itong bullish engulfing na to. Okay? So, ayan. Or pwedeng 1:1. Ganyan. Okay. So, ito. Lagyan lang natin dito siya.
Okay, so ito naman for example lang umangat na siya, nakabay ka dito, tapos nilagyan mo dito ng isa pang support, nakita mo merong ano diyan, merong bullish engulfing diyan. Ayan, nag-trade ka, na SL ka. Yan. So ito yung isa sa mga ways na hindi siya nag-work. So for example lang, bakit hindi siya nag-work dito pero sa iba nag-work siya? Welcome to Forex trading. Ganun talaga, no? So yun, pwedeng nagpahinga lang muna yung market bago siya ulit bumulusok. Okay, pero kagandahan naman doon, importante na mas marami kang panalo kaysa na makatalo. Okay, so for example, talo ka dito, hanap ka ulit ng maganda pang entry. Pwedeng dito banda, 'di ba? Or maglagay ka dito ng support area, hindi niya naabot. For example, dito, ayan. So, yung mga ganyan, pwede mong kunin yung mga yan and yung mga yan. So, I think hindi nyo napapansin sa mga charts, pero times 5 yung volatility. Okay, so nag-estimate lang ako times 5 yung volatility ng gold compared sa ibang major pairs. So, for example, kung dito, ang SL mo, let's say, for example, lang dito, ayan, Ngari, SL mo dito is, let's say, $2. Pero pag pumunta ka sa gold, same setup, ang SL mo magiging $10. So, pwede nyo i-check yun sa demo account para makita nyo yung difference talaga. So, kung tingin mo ready ka na sa gold, sa volatility niya, kung paano siya gumagalaw, pwede mo siyang i-try. Again, demo account muna. Pero kung di pa naman, ayan, focus ka muna sa GBP USD, Euro USD, AUD USD, yung mga favorite ko. And pakita ko rin sa inyo kung paano siya i-trade. Meron tayong mga backtesting videos, meron tayong mga tutorials dyan. So, kung nabitin ka sa video to or sa mga videos sa YouTube, gusto mo talagang seryosohin yung Forex trading the right way, yung hindi ka nag-iisa, yung may system, yung may guidance, may community. Meron kaming community na nasa 18 plus thousand students and coaches na can guide you step by step. Click mo lang yung link sa baba. Kita-kits tayo.